Biktima o Kontrabida, the untold story of Father Malyari, the priest, who became the first Filipino serial killer. Hello mga kakulitan, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pari na controversial. Nagsimula ang lahat sa sunod-sunod na kakaibang pagpatay sa Pampanga noong 1810. Isa-isang lumutang ang mga bangkay sa bayan ng kolonyal sa Magalang. Ang mga Kastila at mga Pilipino ay natangay sa alon ng kuryosidad, kasama ng lubos na pag-aalala at takot, at walang nakakaalam kung bakit ito nangyayari. Isang misteryo na nakakapangilabot sa modernong panahon ng lipunan. Ngunit ito ay ipinagsawalang bahala lamang ng mga residente ng lugar noong panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, ay wala nang kaparehong naitala kailanman. Habang ang puwersa ng pulisya ay nagsusumikap pa rin upang alamin kung sino ang nasa likod ng gawaing ito, na tila larawan mismo ng kasamaan. Parami ng parami ang mamamayan na naging biktima ng misteryosong mamamatay tao na nagdala ng takot na walang pasanin na mukha o pangalan na kalakip sa kakilakilabot na mga nangyayari. Sa loob ng humigit kumulang isang dekada, humigit kumulang 50 kakaibang pagkamatay ang naganap sa mga kalat-kalat na bahagi ng lugar at ang Gwardiya Sibil ay natigilan. Hindi makahanap ng malinaw na motibo o koneksyon sa pagitan ng mga malagim na pagpatay. Nang walang nakitang mga pahiwatig o mga suspek, walang ibang pagpipilian kundi ang tukuyin ang kaso bilang hindi nalutas. Kahit pansamantala, kahit na ang malagim na takot sa isang hindi kilalang mamamatay na gumagala sa mga lansangan ng Magalang, ay hindi mo alam kung isa na ito sa mga nakakasalamuha mo. Ngunit dahil ang mga pagpaslang na ito ay ahantong sa unang dokumentadong Pilipinong serial killer, hindi pangkaraniwan para sa mga taong walang pag-aalinlangan na iisang tao lamang ang kanilang itinuturo. At yun ay ang Pilipinong pari, Juan Severino Malyari, ang tinuturo ng maraming tao. Father Juan Severino Malyari ay isang magaling, huwaran at may kakaibang husay. Isinulat ng mananalaysay at psychiatrist na si Dr. Luciano Santiago ang tungkol sa buhay ng lalaki sa kanyang aklat, Kapampangan Pioneers in the Philippine Church. Isinulat niya kung paano ang paring nakabase sa Makabebe, ang unang Pilipinong namuno sa parokya ng Pampanga. Si Malyari ay umakyat at nag-script sa kanyang paraan sa pamamagitan ng ilang mga buot ng pagtangi habang nag-a-apply upang maging isang pastor. Ito ay isang kahanga-hangang gawa kung isa sa alang-alang na ito ay nangyari noong panahon na hindi karaniwan sa mga paring Pilipino ang humawak ng mga posisyon ng kapangyarihan habang ang mga Kastila ay naghahari. He was also one of the first Filipino to master the art of calligraphy. Ang Pampanga Quarterly publikasyon ang pag-awit at paghahayag kung paano ginamit ni Malyari ang kanyang talentong palamutihan ang mga taunang ulat ng parokya. Flowers, Vine, and Angels on Cloud. Maaari isa lamang sa nakakahanga kung paano ang tulad ng isang mahusay na mga kamay ng artist na nakapagtataka kung paano ang isang mahusay na artist ay makakagawa ng isang bagay na kanyang pagsisisihan bandang huli. Ngunit ang isang serial killer ay maaari niya i-consider ang krimen na kanyang nagawa ay isang art. Isang debotong pare at mahusay sa larangan ng sining na gumawa ng masalimuot upang maipakita lamang niya na siya ay isang mahusay sa sining. Siya ang huling tao na naiisip na gumawa ng karumal-dumal na mga krimen. Ang tipikal na pare noong panahon ng kolonyal ay kinakatakutan ng marami. Bagamat ang pamantayang iyon ay isang Kastila, ang isang Pilipinong pare ay mas mabilis na pagkatiwalaan ng mga mamamayan. Ngunit ang kasamaan ay walang pinipiling mukha. At si Father Juan Severino Malyari, ang unang dokumentadong Pilipinong serial killer pati na rin ang unang paring Filipino na naparusahan ng bitay o kamatayan. For the love of a mother, para sa pagmamahal ng isang ina. But is evil born or made? Is it nature or nurture? Ang argumento para sa kaso ni Malyari ay hindi maiwasang isipin na ito ay hindi gawa ng isang normal na tao. Si Malyari ay ipinanganak mula sa paniniwala na ang kanyang ina
ay nakukulam o nakulam. Ito ay pinaniniwalaan na mula sa madilim na mga incantation ng isang mangkukulam na maaaring magdala ng sakit o kamatayan sa mga tao sa pamamagitan ng pagtusok sa wax doll gamit ang magic pin. At naisip niya sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ng mga parokyano, magagawa niyang ibalik ang itim na mahika sa magkahalong emosyon ng pagmamahal at pagkabalisa at lumabo na sa pagitan ng kung ano ang tama at mali, naisip niya ang paraang pumatay. Walang mga tala kung anong partikular na karamdaman ang dinanas ng kanyang ina. Tanging sa kagustuhan lamang ng pari na bawiin ang pangkukulam. Wala ring alam na batayan para sa koneksyon ni Mallari sa pagitan ng pagpatay ng mga kaluluwa upang iligtas ang isa patungkol sa black magic. Sa isip niya, isa siyang tao at ito ang kanyang misyon. Call it a crime of love or whatever seems fit. Tinawag nila ito'y isang krimen ng pag-ibig o kung ano ang tila angkop. Ngunit hindi maitatanggi na ang pagpatay ay isa pa ring krimen. Sa huli iniulat na pinatay ni Mallari ang hindi bababa sa 57 katao noong panahon na siya ay namuno sa parokya ng Pampanga. Ang paghihirap ni Mallari sa sakit sa pag-iisip. Si Mallari ay pilit na nilalabanan ang sarili sa kanyang ulo. Sa isang issue tungkol sa memorable Kapampangans, sinabi ni Sing Sing na ang pari ay dinapuan ng matinding psychosis. Madalas na hindi binibigyan ng pansin ang sino man na nagtatangkang mapansin dahil sa paniniwala na ang sakit sa pag-iisip noon ay iba kung paano ang paniniwala ng kasalukuyan. Karamihan sa karaniwang tao ay hindi naiintindihan kung ano ito at sa halip ay sinisi ito na gawa ng mga hindi ordinaryong tao o ng kadiliman. Ayon sa pananaliksik ni Dr. Miguel P. Texon, may mga nalalabi pa rin sa paniniwala sa black magic at mga pamahiin kahit ang kolonyal na panahon ay naghangad na baguhin iyon. Gayunpaman, ang pananaw ng mga Espanyol ay bahagyang mas advance para sa panahon nito, bilang nakita na ang unang mental hospital sa mundo. Ayon sa publikasyong El Cia ay itinatag sa Espanya. Ang Hospicio de San Jose na ayon sa pananaliksik ni Dr. Texon noon ay isang asylum na pinamumunuan ng mga reliyosong kawanggawa para sa mga may sakit sa pag-iisip ay umaandar na rin sa halos 2 dekada sa pagtatapos na malagim na pagpatay kay Mallari. Ito mismo ang dahilan kung bakit binanggit ni Dr. Santiago ang kanyang libro na nakita niyang kakaiba na inaresto si Mallari sa halip na ipasok sa institusyon. Ang di umano'y sunod-sunod na pagpatay ng pari na nagsimula sa sakit ng kanyang ina ay buo na nang matapos ito sa sarili niyang karamdaman makalipas ang 10 taon. Sinabi ni Sing Sing na si Mallari ay nagkasakit ng pisikal at ang mga miyembro ng komunidad ay nagpasya na bisitahin ang kanyang tiniterhan. Para sa mga taong hindi intensyon na imbestigahan ang hanay ng mga pagpatay, at ang mga bisita ni Mallari ay may higit na swerte kaysa sa Guardia Civil pagdating sa paghahanap ng ebidensya. Kasabay nito, nagsimulang mabunyag ang katotohanan tungkol sa malagim na pagkamatay ni Magalang. Ito ay isang nakagigimbal na makita na kung iisipin mo ay para sa isang pelikulang nakakatakot. Isang imbak ng mga bagay na nababalutan ng dugo na matatagpuan sa bahay ng isang tila walang kapintasan, banal na tao. Biglang nagsimula magkaroon ng kasagutan ang mga mahiwagang pagpatay sa nakalipas na dekada. Walang mga tala kung paano eksakto kung paano niya ginawa ang kanyang mga pagpatay, ngunit sa mga katibayan na nakita ay hindi na ito maikakaila. Sa kalaunan, ikinulong siya ng mga awtoridad sa Maynila, kung saan nanatili siya ng 14 na taon hanggang sa binitay noong 1804. Ang pagtanggal sa kaso ni Juan Severino Mallari. Ang resulta ng kaso ay hindi napatunayan. Hindi na maibabalik pa ang mga buhay na nawala. At hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Mallari na makahanap ng tulong. Gayunpaman, ang mga Espanyol sa huli ay nagpasya na ang kaso ay nagpapakita kung paano ang mga Indio ay may likas na hilig na maniwala sa lahat ng uri ng supernatural belief. Ang kaso sa huli ay nagtapos sa hating opinyon tungkol sa papel ni Mallari dito.
Para sa ilan, ang pari mismo ay likas na masama. Malamig ang dugo na mamamatay tao, na nagnakaw ng buhay ng mga tao. Ngunit para sa iba, siya ay isa lamang may sakit at nalilitong anak. Ano man ang totoo, gayunpaman, habang ang kaso ay nag-ugat sa mga kwento, isa rin ito sa nagdala dito. Dahil ang lumabas sa huli ay isang makasaysayang trahedya na may tatlong bahagi. Isang may sakit na natalo sa pakikipaglaban sa kanyang isip. Isa ay ang misteryosong paghihirap ng kanyang inang may sakit. At ang huli sa napakaraming inosenteng Pilipino na pinatay ng isang tao ng Diyos. At yan ang kwento ni Father Malyari. Maraming salamat mga kakulit sa inyong pakikinig, at kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video, maaari mo akong i-follow sa Facebook ko na ito.